Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is yung 6th day of installment natin ng pagtalakay sa ating series, which is Growing in Faith and Trust. So, ngayong araw is ang topic na tatalakayan natin, faith is being sure of what God says He will do, or live by faith every day. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Hebrews chapter 11 verse 7. In New International Version, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. In Tagalog translation naman, sa pananampalataya ni Noah, nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, ay pinakinggan ng babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambayanan. Sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y naging tagapagmana ng katwirang ayon sa pananampalataya. So, di ba sabi nga sa topic natin is, faith is being sure of what God says He will do. So, dito sa Bible verse natin na Hebrews 11:7, sinasabi dito na nagbigay si God ng babala kay Noah about sa mga bagay na hindi pa nakikita or things not yet seen. So, even though hindi pa nakikita yung mga bagay na yun, si Noah is gumawa siya ng paraan or nung isang daong nga yung ark para lang mailigtas yung sambayanan nila. So, nagawa niya yon even though hindi niya pa nga nakikita or wala pang nakakakita kung ano nga ba yung babalang ibinigay sa kanila or sa kanya ni God, even though wala pang nakakita. Dahil sa pananampalataya niya kay God or dahil sa faith niya kay God, is gumawa pa rin siya ng paraan para maligtas ang sambayanan nila. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, faith is being sure of what God says. So, gaya ni Noah, na given na hindi pa niya nakikita or wala pang nakakakita sa kung ano man yung binigay na babala ni God sa kanila. Even if we are in that situation, dapat mayroon pa rin tayong pananampalataya kay God na despite that situation, is sure pa rin tayo na ang sinasabi ni God sa atin is totoo. Na sigurado tayo sa kung anong pinapahiwatig sa atin ng ating Panginoon. And number 2, faith is visible through obedience. So, yung pananampalataya daw natin is masusukat and makikita sa kung paano tayo gumalaw, kumilos sa way ng pagsunod natin sa Kanya sa mga utos at salita niya. Kasi when we are unfaithful, hindi tayo susunod sa mga kautusan at mga sinasabi na sa atin dahil nga hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Pero kapag tayo'y nananampalataya sa Kanya, makikita yun mismo sa kilos natin dahil sumusunod lang tayo sa Kanya. And number 3, faith is the means to obtain righteousness. So, yung pagiging yung pananampalataya natin is papunta yan doon sa pagiging matuwid natin. So, gaya nga nasabi, faith is the means to obtain righteousness. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, trust what God says. Number 2, obey what God asks. Number 3, live by faith every day. So, all those aforementioned are the reasons why it is important to live by faith every day.
So, gaya ni Noah, in sa situation ni Noah, ganon din dapat tayo ka-faithful kay God na even though hindi pa natin na-foresee kung ano man yung ipinapahiwatig niya sa atin, is pinapairal pa rin natin yung pananampalataya natin sa Kanya, which is makikita or visible sa mga actions and sa pagsunod natin sa Kanya.